At inahain nila lamang ito sa maraming tao. Ano po ang susunod na magiging blessing natin pag lagi natin kasama ang Panginoon? We will be blessed. Ayan. Ang mga tao pong lagi siyang kasama, 3 araw na po silang umati ng Living Like Jesus, ng In His Presence Conference, ng Oras ng Himala. Amen? Jesus blessed them. Pinakain niya yung maraming tao. Ibaba itaas na nasa sima 21, pinakain niya yung maraming tao, binilis niya. Mark 8, sila'y kumain at nabusog at may lumabis na mga piraso, 7 kaing na puno. Ano pong susunod na mangyari sa atin? We will be satisfied. Hindi ka lang blessed, masisiyahan ka. Basta kasama mo ang Lord. Wala po kayong mababasa rito sa binabasa ko at binabanggit ko kahit basahin po ninyo na meron sa kanilang kahit isa na nanghingi sa kanya. Wala. Ang Lord po ang kusang nagpala. To be with the Lord is to be blessed to overflowing. Voluntarily po yan ng Diyos. Yan po ang gagawin niya pag lagi tayo sa piling niya. Yan po yung natutuhan ko sa Lord. Sabi niya, anak, lahat ng kailangan mo kalimutan yung be with me. Ako mag-aayos yan. Eh, sinabi ko sa mga intercessor nung sila po yung makarating sa akin. Sabi ko, wala kayong gagawin kundi mag-pray, magpasko ano yung pagagawa ng Diyos sa ating gagawin natin yan. Yung sabi nila, tatay, paano po yun? Eh, marami kaming needs, hindi kami nakakapagturo. Sabi ko, bahala ang Diyos. At ito, ang gagawin niya sa atin. So you have to prove that in Scripture. At sila po yung saksi riyan. Wala silang ginawa, pray ng pray. Grabe yung biyayang dumadating sa kanila. Sobra-sobra sa needs nila. Pati hindi nila hiningi, dumadating pa. At lahat po yung first class. At tininan ko po yung maraming pastor na nagsosolicit, nakikisakay sa mayaman, nakikitext, nakikitulog, naghihintay na mapamasahiyan. Kulang. At minsan po, wala at napapahiya. Sila hindi umaalis, hindi nagtuturo, hindi nagpapala, walang kinakamayan, pray ng pray. Grabe po yung biyaya. Dahil totoo po ang Word of God. Pag lagi mong kasama ang Panginoon, ibibless ka niya, isasatisfy ka niya, papaawin ka niya, kahit hindi ka humingi, siya po ang magkukusa, magpapala sa iyo. Mark 1:21-28, nagpunta sila sa Capernaum ng araw ng Sabat, kaagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may autoridad at hindi kaya ng mga iskriba. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu at siya'y sumigaw. Na nagsasabi, anong pakialam mo sa amin, Jesus ng Nazaret, na parito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos. Sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. Nang kanyang mapangisay siya, ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas na tinig at lumabas sa tao. Silang lahat ay namangha at nagtanungan sila sa isa't isa na sinasabi, ano ito? Isang bagong aral? May kapangyarihan siyang mag-utos maging sa masasamang espiritu at siya'y kanilang sinusunod. Agad na kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong palibot ng lupain ng Galilea. Ano po ang blessing natin pag tayo po'y laging nasa presensya ng Panginoon? We will be free from demonic activities. Malaya po tayo sa gawa po ng diablo. Si Satanas ang mababangga sa iyo pag lagi ka sa presensya ng Panginoon, di ka alis sa presensya niya. Amen? Si Satanas po yung mahuhospital. Si Satanas po yung ma-orthopedic. Amen? Si Satanas po yung makakaroon ng kas. Then another one, at kung may bandage ka, you will be free from demonic bondage. Nakita niyo po itong possess? Nang mapapunta sa presensya ni Jesus po yung na-deliver, amen? Hindi nakapagtago yung demonyo, nag-react. Lumabas tuloy siya. Pag nasa presensya ka ng Panginoon, kung may demonyo nagtatago dyan ng gugulo sa iyo, makakasa-out yan. At malayo ka na ngayon sa kanya pong panggugulot, malaya ka na ngayon sa kanyang impluensya. Next, Mark 3, verse 1-5. Muli siyang pumasok sa sinagoga at doon may isang lalaking paralisado ang isang kamay. Kanilang minamatyagan si Jesus kung kanyang papagalingin ng lalaki sa araw ng Sabat upang siya'y maparatangan nila. Sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, lumapit ka. At sinabi niya sa kanila, ipinapahintulot ba na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama, magligtas ng buhay o pumuksa nito ngunit sila'y tumahimik? Sila'y tinitingnan niya ng may galit. Minsan, ito kailangang pangaral to ng apostol .
Kasi maraming shallow sa church. Bakit daw nagagalit sa kanilang mga gawain? Si Jesus, galit na galit. Sa stubbornness ng puso nila. Siya tinitigan niya ng may galit. Do you believe that? Si Jesus po yan. Bakit po siya tumitig na may galit sa mga Pariseo? Stubborn po yung puso nila. Alam na nila yung tungkulin nila, ayaw pa nilang gawin, tinatrapa nila si Jesus. Pinipilit pa nilang huliin siya sa kanyang sinasabi at magbago siya ng confession. Sila tinitigan niya ng may galit. At hindi lang po siya tumitig na may galit, ito pa yung karutong, nalulungkot siya sa katigasan ng kanilang puso. Galit na, nalungkot pa. At sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay, inuunat niya ito at nanumbalik sa dati niyang kalagayan. Siya po yung gumaling. Ano po ang mangyari pag tayo nasa presence ng Lord? We will be healed. Alam mo pong sakit yan, we will be healed. Kaya kayo po sa website, sa TV screen, register, kayo po may sakit, may karamdaman, alaman po yan. Sa presensya ni Jesus po, ngayon lahat po kayo gagaling. You will be healed. Hallelujah! In Luke 19, sarap po magturo si Jesus eh. Sabi niya sa akin ng isang araw, anak, sabi niya, pag pumunta ka na sa presence ko, basahin mo uli ang Biblia. Kung paano ka nagsimula nung early years mo, araw at gabi, 3 years, wala kang hinawakan, Bible lang. Walang komentary, walang concordance, ulitin mo uli. Ako ba'y kinilabutan? Alam ko po kasi yung ibig sabihin nun eh. Alam niyo kung anong outcome pagkatapos niyan? Ito po siya. Isang salita ng man of God. Tuloy-tuloy sa inyo ugat, buto, dugo, laman. Sasabog po sa spirit niya. At yung revelation po ay so much fresh. Yung truth po ay bubukas. At yung degree po ng spoken word, yung kanya pong weight ng power is very strong and tremendous. Ako po yung kinilabutan because I know that. And I'm so excited. Because man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ano? Nung sinabi ni Jesus salitang man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God, hindi niya po sinasabi at sinasuggest kahit minsan na yung pong pagkain at yung salita niya ay pantay lang. Hindi niya po sinasabi yun. Eh yung pong pagkain, dahil hindi niya po sinabing masamang kumain, kundi sinabi niya ang tao ay kumakain ng tinapay at di siya nabubuhay sa pagkain lang ng tinapay, kundi sa salita na namumutawi sa bibig ng Diyos, hindi niya po sinasabing ito po'y pantay. Hindi sinasabi po niya ang salita ng Diyos ay higit. And then second, hindi niya po sinasabi na ito'y patungkol sa binabasa, kagaya ng ginagawa na nasa Bible school at professor ng Bible school at so-called Old Testament and New Testament survey tsaka division of the book of the Bible yan. No, hindi po yan ang sinasabi niya. Sinasabi niya, but every word that comes from the mouth of God, sinasabi niya po ay rema. The na word, the spoken word. Every word that comes from the mouth of God, the spoken word. Every word that comes out of the mouth of God, God is speaking to you. At pinapaunawa niya po rito na ito pong pagkain, binabanggit natin, men shall not live by bread alone, ay nabubulok, nasisira. Ang kanya hindi. At kahit kain ka ng kain, hindi ka masasatisfied. Pero rito, nasisihan ka. At the more nasisihan ka, nagkakaroon ka ng malaking mitiing, magkaroon pa. Ano pong ibig sabihin nun? Luke 19:1-10. Ito po ay patungkol kay Sakeo. Ang Panginoon po ay pumasok ng Jericho dahil si Sakeo po ay mababang lalaki. Hindi niya makita Panginoon dahil siya po ay napapalibutan ng maraming tao. Siya po ay lover ng Panginoon. Nabalitaan niya ang ginagawa na Lord. Siya po ay nakonvict at siya po ay mayroon na pong meeting magbagong buhay at gusto niya na pong pumasok sa langit. At dahil hindi po siya makalapit siya, dahil siya po ay pandak, ang ginawa niya po ay umakyat po ng puno ng sikamoro. At nung siya po ay makita ng Panginoon, sabi sa akin, Sakeo, bumaba ka. At ako itutuloy sa bahay mo. At nung siya po ay pumasok sa bahay ni Sakeo, si Sakeo po ay naghanda. Amen. Tawa na pong revelation. To be in the presence of Jesus is to be saved.